Napahigpit ang hawak ni Mayan sa kanyang cellphone hanggang sa mamuti ang mga buto ng kanyang mga daliri. Ang liwanag mula sa screen ang tanging ilaw sa loob ng madilim niyang sasakyan, ngunit mas masakit pa sa sikat ng araw ang mensaheng nakasulat doon. Nandito sila, sa Agustin Church. Ngayon na, parang may malamig na kamay na sumakal sa puso niya. Hindi siya makahinga. Kanina pa siya nanginginig. Hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa takot na baka totoo ang hinala niya. Takot na baka ang pamilyang inakala niyang perpekto ay isa lamang malaking kasinungalingan. Huminga siya ng malalim, pilit na pinakakalma ang sarili, bago marahas na binuksan ang pinto ng kotse. Tahimik ang paligid ng simbahan. Ilang hakbang lang ang layo ng malaking pinto, pero parang ang bigat-bigat ng mga paa niya. Bawat hakbang ay parang paglapit sa isang katotohanang ayaw niyang makita. Dahan-dahan niyang itinulak ang mabigat na pinto ng simbahan. Bumungad sa kanya ang malamig na hangin at ang amoy ng insenso. At doon, sa harap ng altar, nakita niya ang tanawin na dudurog sa natitira niyang pag-asa. Nakatayo si Lester, ang asawa niya, ang lalaking nangako sa kanya ng habambuhay. Nakabarong ito, maayos ang tindig, at may karga-kargang isang sanggol. Sa tabi niya ay nakatayo si Abigail, ang babaeng akala ni Mayen ay matalik niyang kaibigan at pinagkakatiwalaang empleyado. Nakasuot ito ng puting bestida, nakangiti habang nakahawak sa braso ni Lester. Para silang isang perpektong pamilya na nagpapabinyag ng kanilang panganay. Lester? Bulong lang iyon, pero parang narinig ng buong simbahan. Napahinto ang pari sa pagsasalita. Lumingon si Lester. Sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, nakita ni Mayen ang gulat, takot, at pagkatapos, ang hiya. Mayen, nauutal na sambit ni Lester. Hindi na nakapagpigil si Mayen. Ang sakit na kanina pa kumukulo sa dibdib niya ay sumabog. Tumakbo siya palapit sa altar. Ang takot ay napalitan ng nagwapoy na galit. "Hayop ka!" sigaw niya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lester. Muntik nang mabitawan ni Lester ang sanggol, pero mabilis itong sinalo ni Abigail. "Mayen, huminahon ka!" sigaw ni Abigail. Akala mo ay siya pa ang agrabyado. "Huwag kang gumawa ng eksena dito." Eksena? Nanlalaking matangbaling ni Mayen kay Abigail. "Ikaw ang gumagawa ng eksena sa buhay ko. Kaibigan kita, Abigail. Tinuring kitang kapatid. Tapos aahasin mo ang asawa ko?" Susugurin sana ni Mayen si Abigail para sa bunutan, pero humarang si Lester. Itinulak niya ng malakas si Mayen palayo. Napaupo si Mayen sa sahig ng simbahan. Ang lamig ng marmol ay tumagos sa kanyang balat. Pero mas masakit ang katotohanang nakita niya. Ang asawa niya. Ipinagtanggol ang kabit nito laban sa kanya. "Tama na, Mayen," sigaw ni Lester habang nakatayo sa harap ni Abigail at ng bata. Tila isang pader na nagpoprotekta sa kanila. "Umuwi ka na. Pag-usapan natin to sa bahay. Huwag mo kaming ipahiya dito." "Ipahiya?" Tumawa si Mayen ng mapakla habang tumutulo ang luha. "Ikaw ang nagpahiya sa sarili mo, Lester. Ikaw ang sumira sa atin." Tiningnan niya ang sanggol na hawak ni Abigail. Ang batang iyon, ang buhay na ebidensya ng pagtataksil nila. Ang batang iyon ang may ama na dapat sana ay ama lang ng anak nila ni Lester na si Bea. "Hinding-hindi ko kayo mapapatawad," nanginginig na sumpa ni Mayen habang dahan-dahang tumatayo. "Isusumpa ko ang araw na nakilala ko kayo." Tinalikuran niya sila. Hindi niya kayang makita kung paano hawakan ni Lester si Abigail para patahanin ito. Hindi niya kayang makita na mas pinili ni Lester ang bagong pamilya niya kaysa sa babaeng 15 taon niyang nakasama. Tumakbo siya palabas ng simbahan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang magwala, pero parang namanhid na ang buong katawan. Sumakay siya sa kotse at mabilis na pinaandar ito. Nanginginig ang mga kamay niya sa manibela. Nanlalabo ang paningin,
dahil sa walang tigil na pag-agos ng luha. Saan siya pupunta? Hindi niya alam. Basta ang gusto lang niya ay makalayo. Makalayo sa sakit. Makalayo sa mukha ni Lester at Abigail. Biglang tumunog ang cellphone niya. Ayaw niya sanang sagutin. Baka si Lester iyon, magpapaliwanag ng mga walang kwentang kasinungalingan. Pero nang tingnan niya ang screen, nakita niya ang pangalan ni Aling Tessie, ang kapitbahay nila. Sinagot niya ito habang humihikbi. Hello, Aling Tessie. Kung tungkol to kay Lester, ayoko ng Mayen. Diyos ko, Mayen. Iba ang boses ni Aling Tessie. Hindi ito boses ng nakikitsismis. Ito ay boses ng purong takot at panik. Aling Tessie? Bakit po? Biglang kinabahan si Mayen. Napahinto siya sa gilid ng kalsada. Ang bahay niyo, Mayen! Ang bahay niyo! Sigaw ng matanda sa kabilang linya. Naririnig ni Mayen ang ingay ng mga tao at sirena ng bumbero sa background. May sumabog! Nasusunog ang bahay niyo! Nanlaki ang mga mata ni Mayen. Ano? Si nanay? Si Bea? Nanlamig ang buong katawan ni Mayen nang marinig ang sagot na nagpaguho ng mundo niya. Hindi sila nakalabas, Mayen. Ang bilis ng apoy. Nasa loob pa sila. Nasa loob pa ang anak at nanay mo. Nabitawan ni Mayen ang cellphone. Ang sakit ng pagtataksil ni Lester kanina ay biglang naglaho, napalitan ng isang klase ng takot na hindi maipaliwanag. Mabilis niyang inapakan ng gas. Ang sasakyan ay humarurot, pabalik sa direksyon ng bahay na dapat ay kanlungan niya. Pero ngayon ay nagiging impyerno ng mga mahal niya sa buhay. Parang impyerno ang sumalubong kay Mayen pagkarating niya sa tapat ng kanilang bahay. Hindi na ito bahay. Isa na itong malaking bolang apoy na tumutupok sa lahat ng kanyang alaala. Ang bubong na dating sumisilong sa kanila tuwing umuulan ay unti-unti nang gumuguho. Ang mga bintana, kung saan laging naghihintay si Bea sa kanyang pag-uwi, ay nilalamon na ng matatayog na dila ng apoy. Bea! Nanay! Tili ni Mayen habang pilit na sumusugod papasok. Hindi niya iniinda ang init na sumasalubong sa kanya. Hindi niya iniinda ang usok na pumupuno sa kanyang baga. Ang nasa isip lang niya ay ang anak at ina niya. Ma'am! Huwag po kayong pumasok. Delikado. Isang bumbero ang humarang sa kanya. Mahigpit ang hawak nito sa braso ni Mayen. Bitawan mo ako. Nasa loob ang anak ko. Parang awa niyo na. Nagpupumiglas si Mayen. Parang baliw na kumakawala sa yakap ng bumbero. Bea! Anak! Lumabas ka dyan! Nanay! Pero ang tanging sagot na narinig niya ay ang malakas na kalabog ng bumagsak na kisame. Kasabay ng pagguho ng bahay ay ang pagguho ng mundo ni Mayen. Napaluhod siya sa sementadong kalsada. Ang mga tuhod niya ay nanghina. Tila wala ng buto. Nakatingin lang siya habang tinutupok ng apoy ang lahat. Ang mga laruan ni Bea. Ang lumang rocking chair ni nanay. Ang mga litrato nila noong masaya pa sila. At sa gitna ng ingay ng sirena at sigawan ng mga tao, naramdaman ni Mayen ang nakabibinging katahimikan sa kanyang puso. Alam na niya. Sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, alam na niyang wala na sila. Lumipas ang 3 araw, pero parang nasa bangungot pa rin si Mayen. Kulay abo ang langit. Bumubuhos ang ulan sa sementeryo. Tila nakikiramay sa pagdadalamhati niya. Nakatayo si Mayen sa harap ng 2 sariwang puntod. Wala siyang payong. Hinayaan niyang basain siya ng ulan. Umaasang huhugasan nito ang sakit na nararamdaman niya. Pero kahit anong buhos ng ulan, hindi nito mapapatay ang galit na nag-uumpisa nang sumibol sa dibdib niya. Tumingin siya sa paligid. Nandoon si Aling Tessie. Nandoon ang ilang kaibigan. Nandoon ang mga kamag-anak. Pero wala ang kaisa-isang tao na dapat ay nasa tabi niya ngayon. Wala si Lester. Lumapit si Aling Tessie, may hawak na payong, at pinayungan si Mayen. Bakas sa mukha ng matanda ang awa. Mayen, anak, magpatuyo ka na. Baka magkasakit ka.
Malambing na sabi ni Aling Tessie. Hindi sumagot si Mayen. Nakatitig lang siya sa pangalan ni Bea na nakaukit sa lapida. Bea Marie Kinsley. 7 years old. Tumawag si Lester kanina. Alanganing dugtong ni Aling Tessie. Doon lang lumingon si Mayen. Ang mga mata niya ay walang buhay, parang basag na salamin. Sabi niya, hindi daw siya makakapunta. Pagpapatuloy ng matanda, na parang hirap na hirap sabihin ang balita. Isinugod daw sa ospital si Abigail. Maselan daw ang pagbubuntis dahil sa nangyari sa simbahan. Natawa ng mahina si Mayen. Tawang walang halong saya, tawang puno ng pait. Maselan ang pagbubuntis? Ulit ni Mayen. Ang boses niya ay parang galing sa ilalim ng lupa. Ang anak niya sa labas, inaalala niya. Pero ang anak namin na namatay, ni hindi niya magawang silipin sa huling hantungan. Napapikit si Mayen. Ang luhang tumutulo sa pisngi niya ay humalo sa ulan. Sa sandaling iyon, namatay na rin si Mayen. Ang Mayen na mapagmahal na asawa. Ang Mayen na martir. Ang Mayen na laging umiintindi. Kasama siyang inililibing sa hukay ng kanyang ina at anak. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kaliwang kamay. Tinitigan niya ang singsing na ginto sa kanyang daliri. Ang singsing ng pangako nila ni Lester. Hinubad niya ito. Malamig ang ginto sa kanyang palad, pero mas malamig na ang puso niya. Lumuhod siya at idiniin ang singsing sa maputik na lupa sa ibabaw ng puntod ni Bea. Paalam, anak. Paalam, nanay. Bulong niya. Ang boses niya ay matatag na ngayon, wala nang garalgal. Pangako, babalik ako. At sa pagbabalik ko, sisiguraduhin kong mararamdaman nila ang lahat ng sakit na dinanas natin. Tumayo si Mayen at tumalikod. Hindi na siya lumingon pa. Sa loob ng eroplano, nakadungaw si Mayen sa bintana habang papalayo ang Maynila. Ang mga ilaw ng syudad sa ibaba ay parang maliliit na alitap-tap. Doon sa ibaba, naiwan ang abo ng kanyang pamilya. Doon sa ibaba, masayang bubuo ng pamilya sina Lester at Abigail gamit ang perang ninakaw nila. Kinuha niya ang tissue at pinunasan ang huling luhang pumatak sa kanyang mata. Huminga siya ng malalim. Ito na ang huling beses na iiyak siya para kay Lester. Ito na ang huling beses na magiging mahina siya. Isinandal niya ang ulo sa upuan at ipinikit ang mga mata. Ang babaeng sumakay sa eroplanong ito ay si Mayen, ang iniwan at niloko. Pero ang babaeng bababa sa kabilang panig ng mundo ay iba na. Maghihintay siya, magpapalakas, mag-iipon ng kapangyarihan dahil ang tunay na apoy ay hindi ang tumupok sa bahay nila. Ang tunay na apoy ay ang galit na ngayon ay nagliliyab na sa loob niya. Napahilamos si Lester ng kanyang muka gamit ang parehong palad. Ramdam niya ang magaspang na tumutubo sa kanyang baba na ilang araw na niyang hindi naaahit. 7:00 pa lang ng umaga, pero parang pasan na niya ang buong daigdig. Ang ingay sa kusina ay hindi nakatutulong sa sakit ng ulo niya. Lester, ano na? Boses yon ni Abigail, matinis, galit. Wala na ang malambing na tinig na nagpaibig sa kanya noon. Padabog na inilapag ni Abigail ang isang sobre ng bill sa mesa. Pinutulan na tayo ng internet. At bukas, baka kuryente naman ang mawala. Paano na si Junjun? Kailangan niya ng aircon dahil sa sakit niya. Lester, gumawa ka naman ng paraan. Tiningnan ni Lester ang asawa. Losyang na ito. Wala na ang mga mamahaling alahas at branded na damit na dating binibili niya para rito. Ang natitira na lang ay ang kunot sa noo nito at ang mata na laging nanunumbat. Ginagawa ko ang lahat, Abigail. Mahina at pagod na sagot ni Lester. May meeting ako ngayong umaga. Darating ang representative ng Kinsley Global. Sila ang bibili ng kumpanya. Siguraduhin mo lang na matutuloy yan. Duro ni Abigail. Dahil kung hindi ko na alam kung saan tayo pupulutin. Ubos na ang savings natin. Ubos na ang pasensya ko. Tumayo si Lester. Hindi na tinapos ang kape.
Pait lang ang nalalasahan niya. Pait ng kape at pait ng buhay na pinili niya. Pagdating sa opisina, mas mabigat ang hangin. Tahimik ang mga empleyado. Walang nagtatawanan. Halos lahat ay nakayuko, nagbubulungan. Alam nilang lahat na lugi na ang kumpanya. Alam nilang delayed ang sweldo nila ng 2 buwan. Ang meeting na ito, ang huling barahan ni Lester. Pumasok siya sa conference room. Naroon na ang mga board members at ang abogado ng Kinsley Global na si Attorney Roldan. "Good morning, gentlemen," bati ni Attorney Roldan. Walang emosyon ang mukha nito. Parating na ang CEO ng Kinsley Global. She personally wanted to handle the acquisition. Napalunok si Lester. She? Ang akala ko ba ay nasa Amerika ang may-ari? "Mrs. Kinsley is a hands-on woman," tipid na sagot ng abogado. Umupo si Lester sa kabisera. Nanginginig ang tuhod niya sa ilalim ng mesa. Ito na yon. Kung magustuhan ng CEO ang proposal, mababayaran niya ang mga utang. Maipapagamot niya si Junjun. Makakahinga na sila ni Abigail. Biglang bumukas ang pinto ng conference room. Sabay-sabay na napalingon ang lahat. Unang pumasok ang amoy. Isang pamilyar na pabango. Mabango, mamahalin, pero may halong lamig. Kasunod nito ang tunog ng takong. Tak, 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 mabagal. Puno ng awtoridad. Pumasok ang isang babae. Nakasuot ito ng kulay pulang power suit na humuhulma sa perpekto nitong katawan. Ang buhok nito ay maikli at stylish. Malayo sa mahaba at buhaghag na buhok ng babaeng kilala niya noon. May suot itong malaking dark shades na tumatakip sa kanyang mga mata. Tumayo ang lahat ng board members bilang paggalang. Napilitan ding tumayo si Lester. Kahit na parang may kung anong humihigop sa lakas niya. Naglakad ang babae patungo sa kabilang dulo ng mahabang mesa sa tapat mismo ni Lester. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang shades. Napabitiw si Lester sa hawak niyang folder. Kumalabog ito sa sahig, kasabay ng pagkalabog ng puso niya. Ang mga matang yon, ang hugis ng muka, ang nunal sa may leeg, mas matapang ang makeup, mas matalas ang tingin, pero hindi siya pwedeng magkamali. "Mama Yen?" Halos hindi lumabas ang boses ni Lester. Parang sinakal ang lalamunan niya. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng board members. Nagkatinginan sila, nagtataka kung bakit tinawag ng CEO nila sa pangalang Mayen, ang bilyonaryang nasa harap nila. Ngumiti ang babae. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang ngiting kasing lamig ng yelo. "Excuse me?" Kalmado niyang sagot. Ang boses niya ay sopistikado, malayo sa boses ng Mayen na laging humihingi ng tawad noon. "Mr. Villarreal, are you feeling well? Mukhang nakakita ka ng multo." "Mama Yen, ikaw yan." Nauutal na giit ni Lester. "Buhay ka?" "Akala ko." Hindi pinansin ng babae ang pagkagulat ni Lester. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad palapit sa kabisera ng mesa, ang pwesto na dapat ay kay Lester. Humarang si Attorney Roldan sa pagitan nila. "Mr. Villarreal, please show some respect. This is Mrs. Amara Kinsley, the chairwoman of Kinsley Global." "Mrs. Kinsley?" Bulong ni Lester sa sarili. Parang hindi maproseso ng utak niya ang naririnig. Tumingin si Mrs. Kinsley sa kanya, mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng panghuhusga at pagkaawa. Tiningnan niya ang gusot na polo ni Lester, ang nangingitim na ilalim ng mga mata nito, at ang nanginginig na mga kamay. "You look terrible, Mr. Villarreal," sabi nito habang inaayos ang kanyang mamahaling relo. Stressful ba ang magpatakbo ng kumpanyang palubog na? Para namang sinampal si Lester. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung paanong ang asawang iniwan at niloko niya ay heto ngayon. Mas mayaman at mas makapangyarihan pa sa kanya. Pero walang lumabas na boses sa bibig niya. Umupo si Mrs. Kinsley sa kabisera. Siya na ngayon ang nasa sentro. Siya na ang boss. "Gentlemen," baling niya sa mga board members. "I have reviewed your financial statements. It's a disaster. Ang kumpanyang ito ay parang bangkay na lang.
na pilit ninyong binubuhay. Tumahimik ang buong kwarto, walang makaimik. Pero, dugtong niya, habang ang mga mata ay nakatuon muli kay Lester. Handa akong bilhin ito. Handa akong bayaran ang lahat ng utang nyo. But I have one condition. Anything, ma'am. Mabilis na sagot ng isang board member. Gagawin namin ang lahat. Ngumisi si Mrs. Kinsley, isang ngangisi na nagpapahiwatig ng panganib. Good, sabi niya. Ibinato niya ang isang makapal na kontrata sa tapat ni Lester. Sign this, Mr. Villarreal. Ito ang transfer of ownership. Kapag pinirmahan mo yan, wala ka ng karapatan sa kumpanyang ito. Magiging empleyado ka na lang. Nanginginig ang kamay na inabot ni Lester ang ballpen. Alam niyang wala siyang choice. Kailangan niya ng pera para kay Junjun. Kailangan niya ng pera para mabuhay. Habang pumipirma siya, naramdaman niya ang titig ni Mayen. Titig na parang tumatagos sa kaluluwa niya. Nang matapos siya, kinuha ni Mayen ang papel. Tinitigan niya ito at maingat na itinago sa kanyang bag. Pagkatapos ay tumayo siya at lumapit sa tenga ni Lester. Sa sobrang lapit, naaamoy ni Lester ang pamilyar na pabango na laging gamit ni Mayen noon. Pero ngayon, amoy tagumpay na ito. Bumulong siya. Sapat lang para marinig ni Lester. Hello, ex-husband. Ang tagal kong hinintay ang araw na to. Napatingin si Lester sa kanya. Gulat at takot ang nasa mukha. Ngumiti si Mayen, pero ang mga mata niya ay nagliliyab sa galit. Humanda ka, Lester. Bulong niya ulit. Dahil ang impyernong ibinigay mo sa akin noon, ibabalik ko sa iyo ngayon ng doble. Tumayo ng tuwid si Mrs. Kinsley at humarap sa lahat. Meeting adjourned. Mr. Villarreal, linisin mo ang opisina ko. Ayoko ng amoy ng luma at talunan. Tinalikuran niya si Lester at naglakad palabas. Iniwan ang lalaking dating nanakit sa kanya na ngayoy nakatulala at nanginginig sa takot. Tumayo si Mayen sa harap ng malawak na salaming bintana ng CEO's office. Mula sa ika-30 palapag, tanaw niya ang buong Makati. Ang mga sasakyan sa ibaba ay parang mga langgam. Kasing liit ng tingin niya ngayon kay Lester. Huminga siya ng malalim. Amoy luma ang kwarto. Amoy sigarilyo. At alak. Amoy ng isang lalaking sumuko na sa buhay. Ma'am, napalingon si Mayen. Nakatayo sa pintuan ng kanyang sekretary na si Jen. Dumating na po ang mga movers. Ilalabas na po ba namin ang mga gamit ni Mr. Villarreal? Tanong ni Jen. Lahat. Mariing sagot ni Mayen. Sunugin niyo kung kailangan. Ayoko ng kahit anong bakas niya sa kwartong ito. Lumapit siya sa mesa. May isang picture frame na naiwan doon. Larawan ni na Lester, Abigail, at ang anak nilang si Junjun. Nakangiti sila, masaya, habang nasa Disneyland. Naramdaman ni Mayen ang pagkirot ng dibdib niya, pero mabilis itong napalitan ng puot. Ang perang ginamit nila para sa bakasyong yon, no. Dugo at pawis iyon ng kumpanya. Dugo at buhay ng anak niyang si Bea. Kinuha niya ang frame at marahas na inihulog sa metal na basurahan. Clag! Basag ang salamin. Sira ang perpektong pamilya. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Lester. May daladalang tray ng kape. Pawisan siya, nakaluwag ang kurbata at gusot ang polo. Para siyang waiter na napilitan lang magtrabaho. Heto na ang kape mo. Ma'am, sabi ni Lester, halatang labag sa loob ang pagtawag ng ma'am. Hindi siya tiningnan ni Mayen. Naupo siya sa swivel chair at binuklat ang isang folder. Masyadong matamis, sabi ni Mayen matapos sumimsim ng kaunti. Ibinaba niya ang tasa ng padabog. Tumapon ang mainit na kape sa mesa, muntik nang mabasa ang kamay ni Lester. Pero, yan ang timpla na gusto mo dati, di ba? Katwiran ni Lester. 2 sugars, 1 cream. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Mayen. Ang mga mata niya ay parang patalim. Dati yun, Lester. Malamig niyang sagot. Nagbago na ang panlasa ko simula noong iniwan mo akong mamatay sa sakit. At isa pa, hindi ikaw ang asawa ko ngayon. Empleyado kita. Kapag sinabi kong mapait ang gusto ko, mapait ang ibibigay mo, naiintindihan mo? Napuyo ko si Lester.
Kuyom ang mga palad niya sa gilid ng kanyang hita. Ang dating hari ng kumpanyang ito, ngayon ay utusan na lang. Opo, ma'am, bulong niya. Linisin mo yan. Utos ni Mayen. Tinuro ang natapong kape gamit ang kanyang mamahaling ballpen. At pagkatapos, itapon mo ang basurahan na yan. Puno ng basura ang kwartong to. Akmang yuyuko na si Lester para punasan ang mesa nang biglang may narinig silang sigawan mula sa labas. Bitawan niyo ako. Hindi niyo ba ako kilala? Asawa ako ng may-ari ng kumpanyang to. Napahinto si Lester. Namutla siya. Kilalang kilala niya ang boses na yon, si Abigail. Ma'am, bawal po kayo pumasok. Nasa meeting po si Mrs. Kinsley. Sigaw ng security guard. Wala akong pakialam sa Kinsley na yan, Lester. Lester, lumabas ka dyan! Napatingin si Lester kay Mayen. Mamayen! Si Abigail. Pauwiin ko na lang. Baka kung ano pa ang gawin niya. Ngumisi si Mayen. Isinandal niya ang likod sa upuan at pinag-cruise ang mga binti. Ito ang momentong hinihintay niya. Pindot niya sa intercom. Jen, let her in. Po? Gulat na sagot ng sekretary sa kabilang linya. Papasukin mo siya. Gusto kong makilala ang asawa ng empleyado ko. Bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Abigail. Hinihingal, magulo ang buhok at namumula ang mukha sa galit. Suot niya ang isang lumang designer dress na halatang hindi nakasya sa kanya. Lester! Sigaw ni Abigail nang makita ang asawa na may hawak na basahan at nagpupunas ng mesa. Anong ginagawa mo? Bakit ka naglilinis? Asawa kita. Hindi ka janitor. Hindi makatingin si Lester kay Abigail. Hiyang-hiya siya. Binaling ni Abigail ang tingin sa babaeng nakaupo sa kabisera. Dahil nakatalikod ang swivel chair at nakaharap sa bintana, likod lang ni Mayen ang nakikita niya. Hoy! Babae! Duro ni Abigail. Ikaw ba ang bagong may-ari? Ang kapal ng mukha mong alilain ang asawa ko. Hindi mo ba alam kung sino kami? Dahan-dahang pinaikot ni Mayen ang upuan. Habang humaharap siya, dahan-dahan ding nawawala ang tapang sa mukha ni Abigail. Napalitan ito ng pagkalito. At pagkatapos, purong sindak. Nakatitig si Mayen kay Abigail. Walang emosyon. Kalmado. Parang isang reyna na tumitingin sa isang ipis. Kay ikaw? Napaatras si Abigail. Napahawak siya sa braso ni Lester. Paanong patay ka na? Tumayo si Mayen. Ang tunog ng kanyang takong ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Surprise! Nakangiting bati ni Mayen. Namiss niyo ba ako? Huwag mong saktan ang asawa ko. Mabilis na sabi ni Lester. Humarang sa harap ni Abigail. Natawa si Mayen ng malakas. Tawang nakakapanindig balahibo. Saktan? Masyado namang physical yun, Lester. Iba na ako ngayon. Negosyante na ako. Lumapit siya sa kanyang mesa at kinuha ang isang makapal na brown envelope. Inihagis niya ito sa paanan ni Abigail. Ano to? Nanginginig na tanong ni Abigail. Buksan mo. Utos ni Mayen. Dahan-dahang pinulot ni Abigail ang envelope. Nang buksan niya ito at basahin ang unang pahina, halos himatayin siya. Nanlaki ang kanyang mga mata at napatingin kay Mayen. Corporate fraud, embezzlement, falsification of documents. Isa-isang binanggit ni Mayen ang mga kaso. 5 taon kitang pinaimbestigahan, Abigail. Alam ko ang bawat pisong ninakaw mo sa kumpanya noong accountant ka pa dito. Alam ko kung paano mo pineke ang budget para sa fire safety system ng bahay namin noon. Napasinghap si Lester. Ano? Abigail, totoo ba ito? Hindi! Sinungaling siya! Tanggi ni Abigail pero nanginginig ang mga kamay niya. Lumapit si Mayen kay Abigail. Sobrang lapit na halos magdikit ang mga ilong nila. Dahil sa ninakaw mo, hindi gumana ang fire alarm nung gabing nasunog ang bahay. Dahil sa luho mo, namatay ang anak ko, bulong ni Mayen. Ang boses niya ay parang yelo na humihiwa sa balat. Handa na ang mga abogado ko, Abigail. Hindi lang kumpanya ang kukunin ko sa inyo.
Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan. Parang may yelong gumapang sa gulugod ni Abigail. Ang mga papel na hawak niya ay parang nagbabagang uling na nakakapaso sa kanyang mga kamay. Gusto niyang itapon ang envelope. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang magising at isiping bangungot lang ang lahat ng ito. Pero ang lamig ng aircon at ang matalim na titig ni Mayen ay nagsasabing totoo ang lahat. Hindi! Nanginginig na bulong ni Abigail. Tiningnan niya si Lester. Umaasa siyang kakampi sa kanya ang asawa. Umaasa siyang ipagtatanggol siya nito, gaya ng ginawa nito sa simbahan. 5 taon na ang nakakaraan. Pero iba ang nakikita niya sa mga mata ni Lester ngayon. Pagdududa. Abigail! Garalgal na boses ni Lester. Anong ibig sabihin nito? Totoo ba ang sinasabi niya? Yung pera para sa fire safety, kinuha mo? Hindi, Lester. Maniwala ka sa akin. Sigaw ni Abigail, pilit na kumakapit sa braso ng asawa. Pineke niya yan. Galit siya sa atin kaya niya tayo sinisiraan. Gusto niya tayong paghiwalayin. Humarap siya kay Mayen. Nanlilisik ang mga mata kahit na nanginginig ang tuhod. Sinungaling ka. Wala akong ninakaw. Accountant ako ng kumpanya noon. Maayos ang trabaho ko. Tumawa ng mahina si Mayen. Hindi ito tawang masaya. Ito yung tawa ng isang taong alam na panalo na siya sa laro. Naglakad si Mayen palapit sa mesa at may kinuha pang isang pirasong papel. Isang lumang bank statement. Talaga? Tanong ni Mayen. Itinapat niya ang papel sa mukha ni Abigail. Pakibasa nga ang petsa at amount, Abigail. Napalunok si Abigail. Napako ang tingin niya sa papel. November 15, 2019. 3 araw bago ang sunog. Amount, Pub 500,000. Transfer to Abigail Corpus Personal Savings Account. Ang perang yan, paliwanag ni Mayen habang nakatingin ng diretso sa mata ni Lester. Ay inapprove ni Lester para sa maintenance ng fire sprinklers at smoke detectors ng bahay namin. Kasi luma na ang wiring. Kasi delikado. Bumaling si Mayen kay Abigail. Pero hindi dumating sa kontraktor ang pera, di ba? Saan napunta Abigail? Hindi makasagot si Abigail. Pakiramdam niya ay sinasakal siya ng sarili niyang lalamunan. Naalala niya ang araw na yon. Ang kinang ng diamond earrings na nakita niya sa mall. Ang inggit na naramdaman niya sa marangyang buhay ni Mayen. Deserve ko rin to, ang sabi niya sa sarili noon. Hindi naman siguro magkakasunog agad. Sumagot ka, sigaw ni Lester. Napatalon si Abigail sa gulat. Hinawakan ni Lester ang magkabilang balikat niya at inalog siya. Saan napunta ang pera? Bakit nasa account mo? Kasi. Naiiyak na si Abigail. Wala na siyang lusot. Kasi, kailangan natin ng pera noon, Lester. Buntis ako kay Junjun. Wala tayong ipon. Ginawa ko lang naman yun para sa atin. Para sa atin? Tuluyan nang bumagsak ang luha ni Lester. Binitawan niya si Abigail na parang nandidiri siya. Dahil sa kapritso mo, namatay ang anak ko? Namatay si Bea? Hindi ko naman sinasadya eh. Hagulgol ni Abigail. Lumuhod siya at yumakap sa binti ni Lester. Hindi ko naman ginustong may mamatay. Malay ko bang magkakasunog? Lester, patawarin mo ako. Mahal na mahal kita. Tinabig siya ni Lester. Napaupo si Abigail sa sahig. Tumingin siya sa asawa, pero nakatalikod na ito sa kanya. Ang tanging kakampi niya, wala na. Dahan-dahang naglakad si Mayen palapit sa kanya. Ang tunog ng takong nito ay parang countdown ng oras niya. Yumuko si Mayen hanggang sa magkapantay ang mukha nila. Naamoy ni Abigail ang mamahaling pabango ni Mayen habang siya ay amoy pawis at takot. Huwag kang mag-alala, Abigail. Bulong ni Mayen. Hindi lang naman yan ang ebidensya ko. Marami pa. Falsification of public documents, tax evasion, enough to put you away for a very, very long time. Maawa ka. Hikbi ni Abigail, may sakit si Junjun. Kailangan ako ng anak ko. Huwag mo akong ipakulong.
Parang awa mo na. Sa pagbanggit ng pangalan ng bata, may dumaang kirot sa mukha ni Mayen, pero mabilis itong napalitan ng yelo. Bakit Abigail? Tanong ni Mayen. Naawa ka ba noong sumisigaw ang anak ko habang nasusunog siya? Naawa ka ba noong wala akong matuwagang asawa dahil nasa piling mo siya? Tumayo si Mayen at inayos ang kanyang coat. Jen, tawag ni Mayen sa intercom. Yes, ma'am. Papasukin mo na sila. Bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang pulis na nakauniforme kasama ang isang lalaking naka-Amerikana, ang abogado ni Mayen. Nanlaki ang mga mata ni Abigail. Hindi. Huwag. Lumapit ang mga pulis sa kanya. Miss Abigail Corpus Villarreal? Tanong ng pulis. You are under arrest for qualified theft and estafa. Naramdaman ni Abigail ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga pulsuhan. Lester, tulungan mo ako. Sigaw niya, nagpupumiglas habang hinihila siya ng mga pulis. Lester, asawa mo ako. Huwag mo akong hayaang kunin nila. Pero hindi gumalaw si Lester. Nakatayo lang ito sa gilid, nakayuko at umiiyak. Hindi siya makatingin kay Abigail. Lester! Ang sigaw ni Abigail ay umalingaw-ngaw sa buong hallway habang kaladkad siya palabas ng opisina. Ang huling nakita niya bago sumara ang pinto ay ang mukha ni Mayen. Hindi ito nakangiti. Nakatayo lang ito ng tuwid, kalmado, at pinapanood ang pagguho ng buhay ng babaeng sumira sa kanya. Sa wakas, nagsisimula na ang tunay na hustisya. Malakas ang buhos ng ulan sa labas ng mansyon ni Mayen. Ang bawat patak sa bintana ay parang mga luhang hindi niya mailabas. Nakahawak siya sa isang kopita ng wine. Nakatanaw sa madilim na hardin. Tahimik ang buong bahay. Masyadong tahimik. Dapat ay masaya siya. Nakakulong na si Abigail. Wasak na ang pangalan at career ni Lester. Ang mga taong sumira sa buhay niya ay nagbabayad na. Ito ang hustisyang ipinagdasal niya sa loob ng 5 taon. Pero bakit ang bigat pa rin ng dibdib niya? Bakit walang kapayapaan? Tumingin siya sa litrato ni Bea na nakapatong sa side table. Ang ngiti ng anak niya ang tanging liwanag sa madilim na kwartong iyon. Para sa'yo to, anak, bulong niya. Para sa atin. Biglang tumunog ang intercom. Ang matinis na tunog ay bumasag sa katahimikan. Pinindot niya ito. Ano yon? Ma'am, Mrs. Kinsley. Boses ng security guard sa gate. May tao po sa labas. Ayaw po umalis. Basang-basa na po sa ulan. Si Sir Lester po. Napaigting ang panga ni Mayen. Ang lakas ng loob niya. Paalisin mo, utos ni Mayen. Sabihin mo tatawag ako ng pulis kapag hindi siya umalis. Sinabi ko na po, ma'am. Pero lumuhod po siya sa gate. May emergency daw po. Buhay at kamatayan daw. Natahimik si Mayen. Buhay at kamatayan. Pamilyar na mga salita. Iyan din ang sigaw ng puso niya noong gabing nasunog ang bahay nila. Ibinaba niya ang baso ng wine. Kumuha siya ng payong at lumabas ng bahay. Pagdating niya sa gate, nakita niya si Lester. Nakaluhod ito sa sementadong daan, walang payong, at basang-basa ang suot na damit. Ang parehong damit na suot nito kanina sa opisina. Nanginginig ito sa ginaw o baka sa takot. Binuksan ng guard ang gate nang makita si Mayen. Nang mag-angat ng tingin si Lester, halos hindi na siya makilala. Ang mukha niya ay punong-puno ng hapis. Ang mga mata niya ay mapula at maga. Mayen! Garalgal na tawag nito. Parang awa mo na. Tumayo si Mayen sa harap niya. Hindi man lang siya pinayungan. Hinayaan niyang mabasa si Lester ng ulan. Ano bang kailangan mo? Malamig na tanong ni Mayen. Wala ka na bang natitirang dignidad, Lester? Pagkatapos ng nangyari kanina, may mukha ka pang ihaharap sa akin? Si Junjun. Humahagulgol na sagot ni Lester. Nasa ospital siya, Mayen. Critical condition. Acute leukemia. Kailangan niya ng bone marrow transplant at chemotherapy agad. Ngayon na. Hindi kumibo si Mayen. Frozen ang lahat ng accounts namin dahil sa kaso.
Pagpapatuloy ni Lester, halos humalik na sa paa ni Mayen. Wala kaming mahiram na pera. Walang gustong magpautang sa amin dahil sa iskandalo. Ikaw lang ang pag-asa namin. Natawa si Mayen ng mapakla. Ako? Turo niya sa sarili. Ang babaeng niloko nyo, ang babaeng tinawag niyong baliw. Ngayon, ako ang pag-asa nyo? Alam kong galit ka. Pagsusuma mo ni Lester. Tanggap ko lahat ng parusa mo. Ipakulong mo ako. Pahiruapan mo ako. Pero huwag mong idamay ang bata. Walang kasalanan si Junjun. Bata lang siya, Mayen. Tulad ni Bea. Sa pagbanggit ng pangalan ni Bea, nagdilim ang paningin ni Mayen. Huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ng anak ko. Madiin na babala ni Mayen. Ang boses niya ay mas malakas pa sa ulan. Nasaan ka noong kailangan siya ni Bea, Lester? Nasaan ka noong sumisigaw siya sa loob ng nasusunog na kwarto? Nandoon ka sa kabit mo. Nagpapakasaya kayo habang naaabo ang anak ko. Patawarin mo ako. Iyak ni Lester. Ngayon na nararamdaman mo na? Tanong ni Mayen habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata na hindi halata dahil sa ulan. Ang takot na mawalan ng anak, ang sakit na wala kang magawa habang nakikita mong naghihirap siya. Masakit, di ba? Nakakabaliw. Oo, sobrang sakit, sigaw ni Lester. Kaya parang awa mo na. Mayen, tulungan mo ang anak ko. Magpapakaalila ako sa iyo habang buhay. Ibibigay ko lahat. Sagipin mo lang siya. Tinitigan ni Mayen si Lester. Nakikita niya ang desperasyon ng isang ama. Isang desperasyon na naramdaman din niya noon pero walang nakinig sa kanya. Kaya ba niyang maging demonyo tulad nila? Kaya ba niyang hayaang mamatay ang isang inosenteng bata para lang makaganti? Huminga siya ng malalim. Ang puso niya ay nagtatalo sa pagitan ng galit at awa. Tumalikod siya at akmang papasok na sa gate. Mayen, huwag mo kaming talikuran, sigaw ni Lester. Huminto si Mayen. Hindi siya lumingon. Mang Doymang, buhay kapalit ng buhay. Malamig na sabi ni Mayen. Natigilan si Lester. Anong ibig mong sabihin? Lumingon si Mayen. At sa ilalim ng liwanag ng poste, ang mukha niya ay walang bahid ng emosyon. Gusto mong iligtas ko ang anak mo? Sige, pero may kapalit. Isang buhay din ang kukunin ko. Tinitigan niya si Lester ng diretso sa mata. Handa ka bang ibuwis ang buhay mo para sa kanya? Dahil kung tutulungan ko ang batang yan, sisiguraduhin kong mawawalan siya ng ama. Bago pa makasagot si Lester, isinarado ni Mayen ang mabigat na bakal na gate. Klang! Ang tunog ng pagsara ng gate ay parang hatol ng kamatayan. Iniwan niyang nakatulala si Lester sa gitna ng bagyo habang siya ay naglakad pabalik sa kanyang mansyon, dala ang bigat ng desisyong kailangan niyang gawin. Ang tunog ng heart monitor ang tanging naririnig sa loob ng masikip na kwarto ng ospital. Tut, 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 para itong orasan na bumibilang sa natitirang sandali ng buhay ni Junjun. Bawat tunog, isang tusok sa puso ni Lester. Nakaupo siya sa tabi ng kama, hawak ang maliit at maputlang kamay ng kanyang anak. Ang batang dati ay puno ng sigla. Ngayon ay halos butot balat na lang. Ang mga tubo na nakakabit sa katawan nito ay parang mga kadena na pumipigil sa kanyang paglaya. Papa, mahinang ungol ng bata. Nakapikit ito, pero nakakakunot ang noo sa sakit. Masakit po. Napahigpit ang hawak ni Lester. Gusto niyang ilipat sa sarili niya ang sakit. Gusto niyang siya na lang ang nakahiga doon. Tahan na anak, bulong ni Lester. Kahit na pumipiyok ang boses niya. Gagaling ka. Pangako. Gagaling ka. Pero alam niyang kasinungalingan iyon. Kanina lang, kinausap siya ng doktor. Kailangan ng chemotherapy, kailangan ng blood transfusion, at higit sa lahat, kailangan ng pera. Maraming pera. Kinalkal ni Lester ang kanyang bulsa, 1,500 piso.
Iyon na lang ang natitira sa kanya. Naibenta na niya ang relo niya. Ang sasakyan ay hinila na ng bangko. Ang mga dating kaibigan niya ni hindi na sumasagot sa tawag. Wala na siyang mahuhugutan. Nakakulong si Abigail. At ang kaisa-isang tao na pwedeng tumulong sa kanya ay ang taong may pinakamalaking dahilan para kamuhian sila. Mang Doy Mang, buhay kapalit ng buhay. Iyon ang sabi ni Mayen. Tumayo si Lester at lumapit sa bintana. Nasa ikalimang palapag sila. Sa ibaba, ang mga sasakyan ay parang maliliit na laruan. Kung tatalon kaya siya? Kung ibibigay niya ang buhay niya, tutuparin kaya ni Mayen ang usapan? Sapat na ba ang kamatayan niya para bayaran ang kasalanan nila? Kay Bea, napapikit siya. Takot siya. Takot siyang mamatay. Pero mas takot siyang makitang mamatay ang anak niya nang dahil sa kanya. Humarap siya muli kay Junjun. Hahalikan sana niya ang noo ng bata bilang pamamaalam nang biglang bumukas ang pinto. Inakala ni Lester na nurse iyon na maniningil na naman ng bill. O kaya ay security guard na palalabasin na sila. Pero hindi. Pumasok ang isang babae. Nakasuot ng itim na coat, may dalang mamahaling bag at ang presensya ay pumuno sa maliit na kwarto. Si Mayen. Napatigil si Lester sa paghinga. Mamayen? Hindi siya pinansin nito. Parang hangin lang si Lester sa paningin niya. Dumiretso ang tingin ni Mayen sa batang nakahiga sa kama. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang tunog ng kanyang sapatos ay mabigat sa sahig. Nakaawang ang bibig ni Lester. Hindi siya makapaniwala. Pumunta ba siya dito para maningil? Para panoorin ang paghihirap nila? Huminto si Mayen sa gilid ng kama. Tinitigan niya si Junjun. Sa mga mata ni Mayen, hindi anak ni Abigail ang nakikita niya. Nakikita niya ang isang inosenteng bata na walang kalaban-laban. Ang payat na mukha, ang paghingal, ang hirap. Naalala niya si Bea. Naalala niya ang huling beses na nakita niya ang anak niya. Masaya, tumatawa. Bago lamunin ng apoy, biglang gumalaw si Junjun. Dahan-dahan nitong iminulat ang kanyang mga mata. Malabo ang paningin nito dahil sa gamot at sakit at nang makita niya ang anino ni Mayen, isang ngiti ang sumilay sa maputla niyang labi. Mama, bulong ng bata. Nandyan ka na po pala. Nanigas si Lester. Aakbayan sana niya ang anak para sabihing hindi iyon ang mama niya. Pero natigilan siya sa sumunod na nangyari. Hindi umalis si Mayen. Hindi siya nagalit. Sa halip, dahan-dahang inabot ni Junjun ang kamay ni Mayen. Ang maliit at mainit na daliri ng bata ay kumapit sa malamig at nanginginig na kamay ng babae. Huwag ka nang iiyak, Mama, sabi ng bata. Boses na punong-puno ng pagmamahal. Okay lang po ako. Basta nandito ka. Napayuko si Mayen. Nakita ni Lester ang pagbalong ng luha sa mga mata ng kanyang dating asawa. Ang pader na itinayo ni Mayen sa paligid ng puso niya ay unti-unting gumuho sa isang haplos ng batang wala namang kinalaman sa kasalanan ng mga magulang nito. Tiningnan ni Mayen ang bata. Ang mga matang iyon, parehong-pareho ng mga mata ni Lester noong minahal niya ito. Pero higit sa lahat, ang kawalan ng malay nito ay pareho ng kay Bea. Mayen, basag na boses na tawag ni Lester. Lumuhod siya sa sahig, sa paanan ni Mayen. Kunin mo na ang buhay ko. Gawin mo na ang gusto mo. Parang awa mo na. Iligtas mo siya. Hindi sumagot si Mayen. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay niya sa pagkakahawak ni Junjun. Inayos niya ang kumot ng bata nang may pag-iingat na parang isang ina. Pagkatapos, humarap siya kay Lester. Wala nang galit sa mukha niya. Lungkot na lang at pagod. Binuksan niya ang kanyang bag at inilabas ang kanyang cellphone. Doc, sabi niya sa kausap sa kabilang linya. Ang boses niya ay matatag, puno ng awtoridad. I'm looking at the patient right now. Junjun Villarreal. Nakatulala si Lester, nakaluhod pa rin. Hinihintay ang hatol. Prepare the operating room, utos ni Mayen.
Tumingin siya kay Lester tapos binalik ang tingin sa bata. Start the chemotherapy immediately and get the best specialist for the transplant. Napahagulgol si Lester. Isinubsob niya ang mukha sa sahig. Bill everything to Kinsley Global. Pagtatapos ni Mayen, ako ang bahala sa lahat. Ibinaba niya ang telepono. Tumayo si Lester at akmang yayakap sa paa ni Mayen. Pero umatras ang babae. Huwag kang magpasalamat. Malamig na sabi ni Mayen. Hindi ko ito ginawa para sa'yo. At lalong hindi para kay Abigail. Tumingin siya muli kay Junjun na nakatulog na ulit. Ginawa ko to dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng anak. Bulong niya, halos hindi marinig. At walang bata ang dapat magbayad sa kasalanan ng magulang niya. Naglakad siya patungo sa pinto. Bago siya lumabas, huminto siya at nagsalita nang hindi lumilingon. Buhay ang hiningi ko, Lester, at nakuha ko na. Kumunot ang noo ni Lester habang tumutulo ang luha. Ano? Ang dating Lester na kilala ko, patay na, sabi ni Mayen. Ang natira na lang ay isang amang handang gawin ang lahat para sa anak niya. Yan ang buhay na kapalit. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Iniwan si Lester na nakaluhod sa gitna ng kwarto, wasak, pero puno ng pasasalamat at bagong pag-asa. Mabigat ang hangin sa loob ng visiting area ng Women's Correctional Facility. Amoy kalawang, amoy pawis at amoy ng mga pangarap na natutunaw. Nakaupo si Mayen sa harap ng makapal na salamin. Suot niya ang isang simpleng puting bestida, malayo sa matatapang na kulay na isinuot niya noong bumalik siya para maghiganti. Ngayon, gusto lang niyang maging malinis, maging payapa. Bumukas ang bakal na pinto sa kabilang panig. Iniluwan nito si Abigail. Halos hindi na makilala ni Mayen ang babaeng dating naging dahilan ng pagguho ng mundo niya. Wala na ang makapal na make-up. Wala na ang mga alahas. Nakauniforme ito ng kulay kahel, magulo ang buhok, at ang mga mata ay malalim at walang buhay. Umupo si Abigail. Nang magtama ang paningin nila, yumuko agad ito. Hiya, takot, pagsuko. Kinuha ni Abigail ang telepono sa dingding. Kinuha rin ni Mayen ang sa kanya. Nandito ka ba? Para ipamukha sa akin na nanalo ka na? Garalgal na tanong ni Abigail. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Kung ganoon, congratulations. Wasak na ako, Mayen. Wala na akong asawa. Wala na akong anak. At mabubulok na ako dito. Masaya ka na ba? Tinitigan lang siya ni Mayen. Walang galit. Walang tuwa. Para lang siyang nanonood ng isang pelikula na tapos na. Buhay si Junjun, panimula ni Mayen. Biglang nag-angat ng tingin si Abigail. Nanlaki ang mga mata nito. Ang matamlay niyang mukha ay biglang nabuhayan ng dugo. Anong sabi mo? Successful ang operasyon, patuloy ni Mayen. Ang boses niya ay kalmado, parang agos ng tubig. Nakasurvive siya sa transplant. Nasa recovery room na siya ngayon. Sabi ng doktor, malaki ang chance na gumaling siya ng tuluyan. Napahawak si Abigail sa salamin. Tumulo ang luha niya sunod-sunod walang tigil. Buhay ang anak ko. Diyos ko, buhay ang anak ko. Humahagulgol na sambit ni Abigail. Salamat. Salamat sa Diyos. Tumingin siya kay Mayen puno ng pagtataka. Pero, paano? Sabi ni Lester wala kaming pera. Sabi niya, binayaran ko ang lahat. Putol ni Mayen. Natigilan si Abigail. Parang hindi maproseso ng utak niya ang narinig. Ang babaeng inagawan niya ng asawa, ang babaeng naging dahilan ng pagkamatay ng anak nito dahil sa kapabayaan niya. Ito pa ang nagligtas sa anak niya. Bakit? Tanong ni Abigail. Halos pabulong. Bakit mo ginawa yon? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, pagkatapos ng ginawa ko kay Beye. Napapikit si Mayen nang marinig ang pangalan ng anak. Masakit pa rin, pero hindi na kasing talim ng dati. Dahil nanay ako, Abigail, sagot ni Mayen. At alam ko ang pakiramdam ng mawalan.
Ayokong maranasan mo ang impyernong pinagdaanan ko. Ayokong maranasan ni Junjun ang mawala sa mundong ito nang hindi man lang lumalaban. Dahan-dahang dumula si Abigail mula sa upuan. Lumuhod siya sa sahig, kahit na may harang na pader sa pagitan nila. Nakayuko siya, umiiyak ng malakas. Ang mga balikat ay yuyugyog sa tindi ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Mayan. Iyak ni Abigail. Patawarin mo ako. Napakasama ko. Demonyo ako. Hindi ko deserve ang kabutihan mo. Pinanood ni Mayan ang pagguhod ng babaeng dating nagmalaki sa kanya. Noong una, akala niya, ang gusto niya ay makita itong magdusa. Akala niya, sasaya siya kapag nakita niyang wasak si Abigail. Pero ngayon, habang nakikita niya itong nagmamakaawa, wala siyang naramdamang saya. Ang naramdaman niya ay gaan. Ang bigat na 5 taon niyang dinala, ang puot, ang pagnanais na gumanti, ay unti-unti nang nawawala. Tumayo ka dyan, Abigail. Utos ni Mayen. Dahan-dahang tumayo si Abigail, namamaga ang mga mata. Hindi kita mapapatawad agad, tapat na sabi ni Mayen. Hindi madaling burahin ang sakit, pero pinapalaya ko na ang sarili ko sa galit. Ayoko nang dalhin ang bigat na to. May kinuha si Mayen na isang folder mula sa bag niya at ipinakita sa salamin. Ang kumpanya. Hindi ko yan kukunin para sa sarili ko. Kumunot ang noo ni Abigail habang nagbabasa sa salamin. Ginawan ko ng trust fund si Junjun, paliwanag ni Mayen. Ang kita ng kumpanya ay mapupunta sa pagpapagamot at pag-aaral niya. Si Lester, mananatili siyang empleyado. Magtatrabaho siya para sa kinabukasan ng anak niyo, pero wala siyang mamanahin. Ang lahat ay para sa bata. Napasinghap si Abigail. Mayan, sobra-sobra na to. Hindi ito para sa inyo. Madiin na sabi ni Mayen. Tinago niya ulit ang folder. Para ito sa batang walang kasalanan. Para hindi siya lumaki na tulad ng mga magulang niya, nagahaman at makasarili. Tumayo si Mayen. Oras na para umalis. Mayen! Tawag ni Abigail. Lumingon si Mayen bago ibaba ang telepono. Salamat! Sabi ni Abigail. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mayen na totoo ito. Salamat sa pagbibigay ng buhay sa anak ko. At salamat sa pagtuturo sa akin kung paano maging tao. Tumango lang si Mayen. Ibinaba niya ang telepono. Tinalikuran niya si Abigail. Tinalikuran niya ang rehas. Tinalikuran niya ang nakaraan. Paglabas niya ng building, sumalubong sa kanya ang sikat ng araw. Katatapos lang ng ulan. Ang langit ay kulay asul, malinis, at maaliwalas. Huminga ng malalim si Mayen. Ang sarap ng hangin. Wala na si Lester sa tabi niya. Wala na si Bea. Wala na ang nanay niya. Mag-isa na lang siya. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, hindi siya nalulungkot. Dahil ang babaeng naglalakad palabas ng kulungan ay hindi na biktima. Hindi na rin siya naghihigante. Siya ay malaya. Siya si Mayen. At buo na ulit siya. Maaliwalas ang langit sa Manila Memorial Park. Ang damuhan ay kulay berde, buhay na buhay, malayo sa maputik at malungkot na tanawin noong huling bumisita si Mayen dito. Mula sa di kalayuan, nakatayo si Mayen sa ilalim ng isang malaking puno ng acacia. Nakasuot siya ng simpleng puting bestida at shades. Hindi siya lumalapit. Pinapanood lang niya ang 2 tao na nasa harap ng puntod ni Bea at ng kanyang ina. Nandoon si Lester. Iba na ang itsura nito. Wala na ang mamahaling sasakyan. Wala na ang mga branded na damit. Nakasuot lang ito ng simpleng polo shirt at maong. Ang balat nito ay umitim. Bakas ng araw-araw na pagtatrabaho sa construction site. Ang bago niyang trabaho. Pumayat siya at mukhang mas matanda sa edad niya. Pero may kakaibang dignidad sa kanyang tindig ngayon. Sa tabi niya ay ang isang batang lalaki. Si Junjun. Buhok na ang ulo ng bata. Mataba na ang pisngi at puno ng sigla.
Tumatawa ito habang naglalagay ng mga sariwang bulaklak sa ibabaw ng lapida ni Bea. Narinig ni Mayen ang boses ni Lester, dala ng hangin. Junjun, magmano ka kay Lola at kay Ate Bea. Utos ni Lester sa anak. Masunuring nagmano ang bata sa hangin, sa tapat ng lapida. Hello po Lola. Hello po Ate Bea. Thank you po sa pagbabantay sa akin. Lumuhod si Lester at pinunasan ng dumi sa pangalan ni Bea. Anak! Bulong ni Lester sa puntod. Patawad kung ngayon lang ulit ako nakadalaw. Nag-ipon pa kasi si Papa ng pamasahe. Pero huwag kang mag-alala, maayos na kami. Mabait na tao ang kapatid mo. Sayang. Sayang hindi mo siya nakilala. Nakita ni Mayen na tumulo ang luha ni Lester. Pero mabilis itong pinunasan ng lalaki at ngumiti sa anak niya. Tara na, Junjun. Baka mahuli tayo sa bus. May pasok pa ako bukas. Opo, Papa. Masayang sagot ng bata. Bago umalis, tumingin si Lester sa paligid. Para bang naramdaman niya ang presensya ni Mayen. Lumingon-lingon siya, umaasang makikita ang anino ng mga babaeng nagbigay sa kanila ng pangalawang buhay. Pero nagtago si Mayen sa likod ng puno. Hindi pa siya handang magpakita. O baka naman, hindi na kailangan. Pinanood ni Mayen habang naglalakad palayo ang mag-ama. Magkahawak kamay. Simple lang ang buhay nila. Walang karangyaan. Pero magkasama sila. Iyon ang parusang ibinigay niya kay Lester. Ang mabuhay ng mahirap pero marangal. At itama ang mga pagkakamali nito sa pamamagitan ng pagiging mabuting ama kay Junjun. Nang mawala na sila sa paningin, saka lang lumabas si Mayen. Lumapit siya sa puntod ni Bea. Inalis niya ang shades niya at ngumiti. Nakita mo ba yon, anak? Bulong ni Mayen habang hinahaplos ang lapida. Hindi nagalit si nanay. Wala nang bigat dito sa dibdib ko. Inilapag niya ang hawak niyang folder sa tabi ng mga bulaklak. Nakasulat sa harap nito, Bea Marie Foundation, Scholarship Program for Fire Victims. Ito ang bago niyang misyon. Ang kumpanyang binawi niya ay ginagamit na niya ngayon para tulungan ang mga batang nasunugan at nawalan ng pamilya. Ang yaman na dating pinag-awayan, ngayon ay nagiging instrumento ng pag-asa. Tumayo si Mayen at tumingala sa langit. Isang puting ibon ang lumipad pataas, malaya, sumasayaw sa hangin. Naalala niya ang sarili niya 5 taon na ang nakakaraan. Umiiyak, wasak, at gustong mamatay. Kung nakikita lang sana siya ng dating Mayen ngayon, sasabihin niya dito, kakayanin mo, magiging masaya ka ulit. Hindi dahil may nagmamahal sa'yo, kundi dahil natutunan mong mahalin ang sarili mo. Huminga siya ng malalim. Amoy damo, amoy araw, amoy bagong simula. Kinuha niya ang kanyang bag at nagsimulang maglakad palabas ng sementeryo. Ang bawat hakbang niya ay magaan. Ang kanyang takong ay tumutunog sa semento. Hindi na tunog ng paghihiganti, kundi tunog ng isang babaeng may sariling direksyon. Hindi na siya si Mrs. Villarreal, ang asawang niloko. Hindi na rin siya si Mrs. Kinsley, ang boss na malupit. Siya na lang ulit si Mayen. At sa wakas, sapat na yon.